Good day everyone, we're here at my channel, Jair De Lusong here. I just want to share about how legendary tong kanta na to sa wedding, and talagang siya yung pinaka nag-boom na sa tingin ko sa era ng pagtugtog ko sa gig. Isa to sa pinaka requested na piece na talagang wala akong masabi kundi nakakasawa na rin tugtugin, sa totoo lang. Pero siguro it's time to reflect no sa mga kapwa ko musician here na naggigig din, na that this song made us pinadali yung trabaho mo. Sa totoo lang, sa madalit sabi, pinadali nitong kantang to yung trabaho natin, di ba? So, I think okay lang naman siguro na hindi ko naman talaga idol to si Moira. Hindi ko talaga siya idol, and at the same time, hindi ko rin trip yung mga tugtugan ni Moira kasi alam mo naman yung mga iba talaga yung trip kong tugtugan, which is the anime. But wala naman siguro masamang makiramay at magpasalamat, no? Kasi syempre nasa industry tayo ng ako like me, nasa industry ako ng wedding, which I always play this piece, and then at the same time syempre mga kapwa ko rin musician, tinutugtog dito sobrang madalas talaga. And sa totoo lang, kung itong song na to ay babayaran mo kay Moira, baka sobrang bilyonarya na ni Moira ngayon dahil talagang sobrang mabenta nitong song na to, lalo na sa mga wedding. So I just want to thank Moira for creating this song. And paano naging legacy to? Siguro explain ko na lang. Siguro sa gig ko, sa isang buwan siguro kung meron akong mga 25 na gig, 23 doon or hindi mawawala yung Ikaw at Ako ni Moira talaga, promise, hindi talaga mawawala yun. Kahit sa ang wedding yun, para yung canon hindi, kung ilalagay mo yung canon hindi sa tawag dito, sa sa entourage, eto bridal march, matik agad Ikaw at Ako. Noong 2019 to sumabog talaga ng matindi talaga. Sobrang lupit. And sa totoo lang, sawa-sawa na ako tugtugin. Pero at the backside of my mind, syempre at the same time, buti na lang pala yung lagi tinutugtog, no? Kasi kung ang tinutugtog mo lagi sa wedding mga, halimbawa sabihin na natin i-request ng couple talaga, mga for example classical pieces, I don't think kakayanin nyo ng mga musician araw-araw tugtugin, kasi classical piece talaga araw-araw kailangan mo i-rehearse. Kailangan talaga may rehearsal time pa bago matugtog na maayos yung mga classical pieces. Pero dahil dito sa pyesa ni Moira na Ikaw at Ako, napakasaya, napakadali ng trabaho. Lagi actually nasabi ko na to sa isa kong video, talagang andali ng trabaho dahil yung mga kanta ni Moira, at saka lalo na yung mga composers dyan na simple lang pero grabe, matatak sa puso yung tugtog nila. Lubos ako nagpapasalamat sa inyo, lalo na dahil nasa wedding industry ako, and siguro kapwa ko rin nasa wedding industry, happy na rin dahil sa inyo. Kasi mamadali nga yung trabaho, kasi hindi ako makakapag araw-araw ng gig. Actually, imposible mangyari talaga yung kung classical lahat ng pyesa mo sa wedding. I just want to extend my thanks to you, and siguro kung magsasubside na yung hype nitong Ikaw at Ako. Imagine 2019, it was composed last January 19, and up until now 2022 nandun pa rin yung Ikaw at Ako. So sobrang sobrang boom na boom nung song mo, Moira. Pero recently nababasa ko sa post ng ibang mga mga booker, or yung mga ibang booker, nakikita ko na pinupost nila yung mga messages ng kliyente nila na nagtataka na kung mag-Ikaw at Ako, parang ba sila na request, parang ayaw na raw nila. Ayun, siguro patapos na rin to, pasubside na tong kanta mo, Moira. But thankful ako dito sa pyesa na to for span of, ilan ba, 3 to 4 years, magpo 4 years ganun. Sobrang sikat niya talaga, hindi siya nawawala sa lineup, and napakadali. Siguro hindi lang sa wedding, no, meron din siguro sa mga ibang gig events. Grabe, nandun pa rin yung Moira. Kasi ako pag nagsosolo ako, na-invite ako, nakikita ko lagi itong Moira, pero minsan hindi ko na pinipili kasi sawang-sawa na talaga ako tugtugin. Pero yun lang, I really appreciate yung mga ganitong pyesa, lalo na sa pang trabaho, kasi wala tayong magagawa.
artist pa rin kaming ako, but at the same time, trabaho kasi siya kasi kailangan ko tugtugin yung gusto ng tao, although hindi ko talaga super trip yan, pero kailangan kong gawin kasi choice nyo yan, yung gusto nyo marinig na tugtugin ko or mga kasama ko. Ganun sa amin sa wedding industry. So on behalf of nasa siguro mga violinist na laging tumutugtog ng bridal march na ikaw at ako ang laging request. I really want to extend my thanks to Moira. Thank you so much, and condolence sa puso mo. Sana okay ka lang. At alam ko sa mga susunod na panahon puro heartbroken na isusulat mo, pero please naman magsulat ka ulit ng wedding. Pang wedding. Yung ganun lang ulit kadali. Talaga para quits tayo dyan. Okay ba tayo dyan? Hindi, joke lang. Thank you so much. Lalo na sa mga uma-idol kay Moira. Ang daming galit na classical na people dun sa ginagawa ni Moira, pero sa totoo lang, wala Yun ang choice ng tao. Wala tayong magagawa dun. Trabaho lang. Kahit classically trained man ikaw or hindi, or talagang mas magaling ka sa tingin mo, mas magaling ka kay Moira. Pero yung ginawa ni Moira talaga, wala tayong masasabi nun, talaga legendary. Legacy yun, yung ganong klaseng pyesa. And ayun lang, I was supposed to make this video short, pero sige, yun lang. Thank you so much for watching. Muli, thank you so much Moira, and siguro condolence sa puso mo. Hindi lang masasabi ko, and siguro mahanap pa rin yung yung love of your life. Parang ako, wala pa rin ako love of your life. Joke lang. Wala pa nga. Hindi, ayun. So guys, thank you so much for watching, and see you on my next video. Bye-bye.